Guys, kailan lang po yung mga smartphone po sa mga around 7,000 to 8,000 po ng mga presyo. Maganda na po yung specs guys na makukuha natin. Pero ngayon pong 2026, guys, nasa 10,000 na to 15,000 na po yung budget natin. Still, pangit pa rin po yung specs na makukuha natin. Kaya if ever po guys, nagamit nyo pa yung isang smartphone sa limang babanggitin ko, mas okay po guys, ingatan nyo po muna yan. Dahil pagka po bumili tayo ng bagong smartphone ngayon, asahan nyo po, mas pangit po yung specs na makukuha natin. Tulad po ni Infinix Note 50. Guys, last year lang po, sobrang ganda po ng budget po ni Infinix na yan. Yan nga pong si Note 50. Yan nga pong si Note 50 ang best example. Isipin nyo guys, pumapalo lang po siya guys ng kulang 8,000 pesos pagka po sa may panahon ng sale. Pero yung specs po na makukuha natin, napakaganda po niya. Meron po siyang AMOLED display with 144Hz sa refresh rate. Naka 8GB RAM po yan. 256GB na internal storage. Even po sa may camera niya is maganda rin po yan. Tapos isipin mo, meron pa po siyang supported po na 30 watts po na wireless charging na supported pa po ng MagSafe. Guys, napakaganda po ng smartphone na yan. Pero pagka po tumingin kayo ng smartphone ni Infinix sa kulang 10,000 po na presyo ngayon, guys, Hot 70 lang po yung makukuha nyo. Na hindi po ganun kaganda yung specs. Compare nga po sa Mi Note 50 ngayon. Pangalawa po si Poco M7 Pro 5G. Guys, so lumabas po yung smartphone na yun. Talagang isa po yung sa pinaka-perfect po na smartphone last year. Sa may kulang 10K nga po na presyo. Dahil meron po siyang AMOLED display. Good performance na rin po pang gaming. Naka 5G ready na rin po yan. Tapos maganda rin po yung kanyang camera. Pero ngayon po guys, yung Poco M8 Pro 5G nila, sumabot na nga po ng kulang 20,000. Isipin mo yun guys, last year lang po. Yung Poco M7 Pro 5G is nasa around 10,000 lang. Pero yung bagong version po niya, sumabot na nga po ng kulang 20,000. Tapos guys, pagka po tumingin tayo ng smartphone kay Poco ngayon, sa around 10,000 pesos. Guys, mas pangit pa po yung specs na makukuha natin compare po sa may last year model po nila. Pangatlo po si Samsung Galaxy A17 5G. Guys, kung gamit nyo pa po ang smartphone na yan, mas okay po na ingatan nyo po muna yan. Still maganda pa rin po yan compare nga po sa maraming smartphone ngayon. Even nga po sa mga mas mahal dito, maganda pa rin po yung smartphone yan ni Samsung. Samahan pa nga po ng matagal po na Android update. Malinis po na One UI. Naka-AMOLED display din po yan. Yung teardrop notch lang po ang downside po ng smartphone na yan. Pero para sa akin guys, yung ganyan pong klase ng display, hindi na po big deal yan. As long as maganda po yung kanyang overall na specs. Guys, isama ko na po yung Samsung Galaxy A06 5G. If ever po nagamit nyo pa yung smartphone na yan, at if ever din po na nabili nyo siya sa may panahon po ng sale last year, din umabot na po yan guys ang kulang 4,000 pesos lang. Guys, diyamak po na napakaganda niyan. At mahirap po maghanap ng ganyan pong kagandang specs para po sa ganyang presyo ngayong taon. Ang susunod pong smartphone natin is Nubia Neo 3 5G. Guys, dating kulang 10,000 po yung presyo ng smartphone na yan. Pero kahit pa paano mataas po yung RAM at mataas po yung storage na makukuha natin. Compare nga po sa may bagong version po ng Nubia Neo 5 5G na mas mahal na nga po yung presyo pero 128 lang po yung kanyang storage. Guys, halos identical lang po ng specs ang Nubia Neo 3 5G at ang Nubia Neo 5 5G. Ang pinagkaiba lang po nila, mas mahal nga po yung bagong version ngayon. Kaya if ever po guys, gamit nyo pa po yung Nubia Neo series nyo na mga lumang version, guys, mas okay po na ingatan nyo po muna yan. Dahil yung bagong version po na makukuha natin, mas mahal na nga po siya, pero medyo downgrade pa po yung specs na makukuha natin. At yung panglimang smartphone po natin, nasa tingin ko napakaganda pa rin po ngayon. I think nga po guys, hanggang next year, napakaganda pa rin po niyan. Wala na pong iba kundi si Tecno Camon 44G. Guys, halos same specs lang po ang Tecno Camon 54G. Sadyang malaki lang po yung battery ng bagong version. Pero sobrang ganda pa rin po ng smartphone na yan. Yan nga pong Camon 40. Dahil meron po siyang AMOLED display, mataas na storage, mataas na RAM, sobrang panalong camera, at ilang years din po na Android update. Guys, sinan pa lang po yan sa mga sulit pa rin po ng mga budget po ngayon sa mga kulang 10K po na mga presyo. Kaya if ever po na hindi nyo maiingatan yan, at bibili po kayo ng bagong smartphone ngayon, sa kulang 10K po na presyo. Guys, mahirap po maghanap ng ganyan po kaganda ng mga specs na mga binanggit ko nga po ngayon. Kaya if ever po nagamit nyo pa yung isa dyan, guys, ingatan nyo po muna yan. Dahil hindi po tayo makakabili ng bagong smartphone po na meron ganyang klase ng specs ngayon. Kayo guys, anong budget smartphone po yung gamit nyo ngayon? Comment nyo po sa may comment section. Tingnan natin yung smartphone mo kung okay pa rin ba siya. Diyan na lang po natin pag-usapan. Yun lang po guys. Thanks for watching.